Sa pinakamatinding sikat ng araw sa buwan na iyon, ang buhay ni Maya ay nagbago sa isang iglap. Ang isang ordinaryong biyahe pa uwi ay naging isang bangungot na puno ng karahasan. At nang ang kanyang ate na si Sergeant Elena Reyes, isang sundalo ng hukbong katihan ng Pilipinas, ay pumasok sa eksena, nabunyag na ang kaso ay hindi lamang tungkol sa isang tiwaling pulis, kundi isang pinto patungo sa isang madilim na sabwatan na matagal nang bumabalot sa kanilang pamilya. Ang tanghaling iyon ay isa sa mga pinakamainit sa buong buwan. Ang araw ay tila nakatutok sa kalagitnaan ng kalangitan na parang nais sunugin ang bawat sulok ng lungsod ng Quezon. Ang tuyong hangin ay humahampas sa mga kalsada, nagpapatuyo sa mga dahon sa gilid ng bangketa hanggang sa magmukha itong lanta at maalikabok. Si Maya, isang 25 taong gulang na babae na may maliit ngunit maliksi na pangangatawan, ay minamaneho ang kanyang paboritong puting scooter matapos mamili sa palengke ng Balintawak. Mahigpit ang hawak niya sa mga supot na puno ng gulay, pampalasa, at iba pang pangangailangan ng kanyang ina. Habang pinapanatili niya ang balanse ng motor upang hindi ito sumuray-suray sa daan na unti-unti nang umiinit na parang isang malaking kawali. Kahit na nabibilad sa init, nanatili siyang kalmado, nakatuon sa kanyang simpleng paglalakbay pa uwi. Ang puting scooter ay mabilis na dumaan sa isang maliit na eskinita na sanay ng daanan ni Maya mula pa noong siya idalaga. Kabisado niya ang bawat liko, bawat marka sa kalsada, at maging ang bawat nakahilig na poste ng kuryente sa magkabilang gilid ng daan. Ngunit sa araw na ito, ang matinding init ay nagpabagal sa takbo ng oras. Ang helmet na suot niya ay parang may kung anong bigat na dumadagan sa kanyang ulo, nagpapawis sa kanyang sentido hanggang sa bato. Bahagya siyang hinihingal, ngunit pinilit niyang manatiling matatag, hindi nagmamadali at hindi padalos-dalos. Sa kanyang isipan, iisa lamang ang kanyang layunin, makauwi, mailagay ang mga pinamili at maghanda ng tanghalian para sa kanyang ina bago patuluyang tumaas ang sikat ng araw. Paminsan-minsan, may maliit na hangin na dumadampi mula sa pagitan ng mga gusali. Ngunit sa halip na magdulot ng ginhawa, dala nito ang tuyong alikabok na nagpapahapdi sa mga mata ni Maya. Napapikit siya ng mariin ng ilang beses, inaayos ang kanyang paningin bago muling tumingin ng diretso sa unahan. Ang kalsada, na karaniwang abala, ay tila mas tahimik na yon. Ilang tao ang piniling sumilong sa ilalim ng malalaking puno o sa mga tindahan na may mga tabing upang harangan ang init. Samantala, si Maya ay patuloy sa kanyang marahang pag-usad dahil alam niyang ang pagmamadali laban sa init ay lalo lamang magpapapagod sa kanyang katawan. Sa kabila ng nakakapanghinang init, mayroong simpleng kapayapaan sa paglalakbay ni Maya. Pakiramdam niya ay ligtas siya sa daan na kanyang kinagisnan, komportable sa maliit na ugong ng makina ng kanyang scooter na laging kasama niya saan man siya magpunta. Walang masamang kutob, walang anino ng panganib, tanging ang araw-araw na gawain na kanyang tinutupad ng may buong puso. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang tanghaling iyon ay hindi lamang ang pinakamainit na araw sa nakalipas na buwan. Ito ang simula ng isang bagay na mas madilim, isang bagay na dahan-dahang lumalapit sa kanya, habang papaliko siya sa huling kanto bago pumasok sa malaking kalsada. Pagpasok ni Maya sa interseksyon malapit sa barangay hall, biglang nagbago ang paligid. Ang dating tahimik na kalsada ay biglang naging isang lugar na tila binabantayan. Mula sa malayo, nakita niya ang isang taong nakauniporme ng pulis na nakatayo mismo sa gitna ng daan, itinaas ang isang kamay na may mariing kilos na hindi nagbibigay ng puwang para sa pag-aalinlangan. Agad na inapakan ni Maya ang preno. Dahan-dahang huminto ang kanyang puting scooter sa harap ng pulis. Sa unang segundo, inakala niyang ito ay isang ordinaryong checkpoint na madalas gawin sa lugar na malapit sa barangay hall. Ngunit iba ang kilos ng pulis. Walang bati. Walang ngiti. Tanging isang malamig na titig ang sumalubong sa kanilang hindi inaasahang pagkikita. Si Corporal Marco Vargas ay matikas na nakatayo, na may kilos na malinaw na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Matigas ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay puno ng paghihinala, at ang kanyang panga ay naninigas na parabang may masama na siyang balak bago pa man magtanong. Ang paraan ng kanyang pagtingin kay Maya ay nagpalunok sa dalaga. Hindi dahil sa pakiramdam na may kasalanan, kundi dahil sa magaspang na aura na nagmumula sa pulis. Ang mga mata ni Vargas ay hindi lamang nagsusuri, tila sinusuri niya kung si Maya ay isang tamang target upang gipitin.
Ngunit sa pagpapanatili ng kagandahang loob, hinintay ni Maya ang mga tagubilin ng walang reklamo. Sa malakas at magaspang na tono, hiningi ni Vargas ang mga papeles ng sasakyan ni Maya. Tumango si Maya at kinuha ang maliit na pitaka mula sa dashboard ng kanyang scooter. Isa-isang inabot ang lisensya, at iba pang pagkakakilanlan. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkabigla sa pagharap sa isang opisyal na mula pa sa simula ay tila itinuturing na suspect ang isang sibilyan. Pinagmasdan at sinuri ni Vargas ang mga papeles ng matagal, masyadong matagal para sa isang normal na inspeksyon. Pinaikot-ikot pa niya ang mga dokumento sa kanyang kamay na para bang naghahanap ng pagkakamali na wala naman doon. Ngunit kumpleto ang mga dokumento ni Maya, walang anumang kapintasan. Gayunpaman, sa halip na ibalik ang mga papeles at paalisin si Maya, lumapit pa si Vargas at tinitigan siya ng hindi pangkaraniwang tingin. Mula sa paraan ng kanyang pagyuko at pagpapalakas ng kanyang boses, naramdaman ni Maya na mayroong mali. Ang inspeksyon ay hindi na lamang isang simpleng proseso. Mayroong sadyang panggigipit na nililikha. Mayroong isang hindi patas na laro na malapit nang magsimula. Nagsimulang mapagtanto ni Maya na hindi siya nakikipag-usap sa isang pulis na nagpapatupad ng batas, kundi sa isang taong naghahanap ng pagkakataon upang pagsamantalahan ang sitwasyon. At mula sa puntong iyon, ang kanyang kapalaran ay nagsimulang bumagsak sa isang madilim na landas na hindi niya kailanman naisip. Matapos suriin ang mga papeles na malinaw namang kumpleto at walang anumang kakulangan, biglang ibinalik ni Vargas ang lahat ng may marahas na kilos na para bang may natuklasan siyang kasalanan. Walang patid, inakusahan niya si Maya na lumabag sa isang road marking ilang metro mula sa interseksyon. Ang paratang ay parang kidlat sa isang maaliwalas na araw para kay Maya. Kumunot ang kanyang noo, pilit na inaalala kung mayroon ba siyang nilampasang marka o binaliwala. Ngunit malinaw ang sagot, wala. Ang buong ruta niya kanina ay maingat niyang tinahak, lalo na sa gitna ng matinding sikat ng araw. Ang paraan ng paghahatid ni Vargas sa akusasyon ay nagpamulat kay Maya na hindi ito tungkol sa batas, kundi sa isang masamang balak na plinano na. Sinubukan ni Maya na manatiling kalmado. Magalang niyang ipinaliwanag na wala siyang nakitang marka na kanyang nilabag. Na ang daan na kanyang tinahak ay pareho pa rin sa loob ng maraming taon at sigurado siyang walang pagkakamali. Ngunit hindi binigyan ni Vargas ng puwang ang kanyang paliwanag. Agad niyang itinaas ang kanyang kamay, pinipigilan si Maya na magsalita pa. Tila lahat ng salita ng babae ay basura lamang na hindi kailangang pakinggan. Tumaas ang kanyang boses hanggang sa umalinggaw ito sa pader ng barangay hall na hindi kalayuan. Ang tono ng kanyang pananalita ay hindi tono ng isang opisyal na nagpapatupad ng batas, kundi tono ng isang preman na nananakot ng kanyang biktima. Ang paulit-ulit na sigaw ni Vargas ay nagsimulang kumuha ng atensyon ng mga tao sa paligid. Ilang nagtitinda na dumadaan ang nagpabagal ng kanilang mga motor. Ang mga ina na kararating lang mula sa palengke ay napalingot na may kunot sa noo. Ang mga delivery rider na naghihintay ng order ay sumilip din sa kanilang direksyon, sinusubukang unawain kung ano ang nangyayari. Ngunit si Vargas, na may mukhang puno ng pagmamalaki sa kanyang kapangyarihan, ay sinadyang ipakita ang kanyang pangingibabaw. Naglakad siya paikot sa scooter ni Maya habang pinagmamasdan ang dalaga mula ulo hanggang paa, na para bang naghahanap ng karagdagang dahilan upang ipahiya siya sa harap ng publiko. Nang makita ang dumaraming tao, naramdaman ni Maya na bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot niya sa mga tao, kundi dahil alam niyang habang dumarami ang nakakakita, mas malaki ang posibilidad na si Vargas ay kumilos ng mas agresibo. Dahil ang mga taong tulad niya ay karaniwang mas nagiging ganado na ipakita ang kanilang kapangyarihan kapag may mga manonood. Kahit na nagsisimula ng kumabog ang kanyang dibdib, sinubukan niyang panatilihin ang kanyang dignidad sa pamamagitan ng hindi pagsuko sa isang paratang na malinaw na gawa-gawa lamang. Huminga ng malalim si Maya, naghahanda sa anumang susunod na lalabas sa bibig ni Vargas, nang hindi namamalayan na ang maliit na akusasyong iyon ay simula pa lamang ng isang mas brutal na karahasan. Hindi pa man natatapos ang paliwanag ni Maya nang biglang umalinggaw ang boses ni Vargas na napakalakas na halos yumanig ang hangin sa paligid. Bumaba ka sa motor mo ngayon din, sigaw niya. Ang tono ng kanyang boses ay tila humihiwa sa katahimikan at nagpatahimik sa ilang taong nakatingin.
Ang sigaw ay tumalbog sa mga pader ng barangay hall, lumilikha ng matalas na alingaw na biglang nagdulot ng tensyon sa kapaligiran. Maging ang mga ibon na nakadapo sa mga kable ng kuryente sa itaas nila ay nag-alisan sa takot, na tila naramdaman din nila ang aura ng karahasan na nagmumula kay Vargas. Ang sigaw na iyon ay hindi lamang isang utos, kundi isang sadyang pananakot upang sirain ang tapang ni Maya. Napilitang sumunod, pinatay ni Maya ang makina ng kanyang scooter at dahan-dahang bumaba. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga binti, hindi dahil sa pagkakasala, kundi dahil sa hindi niya inaasahan na ang isang simpleng checkpoint ay magiging isang marahas na pagsabog ng emosyon. Huminga siya ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang sarili, habang paminsan-minsang sumusulyap sa paligid upang tiyaking walang sinumang nagkakamali ng pag-unawa. Alam niyang nakatutok sa kanya ang mga tingin ng mga tao, at iyon ang nagtulak sa kanya na magmukhang kalmado kahit na kumakabog ang kanyang dibdib. Matapos bumaba, kinuha ni Maya ang susi ng kanyang motor at mahigpit itong hinawakan. Sa kanyang puso, umaasa pa rin siyang malulutas ang lahat sa maayos na paraan. Umaasa siyang ipapaliwanag ni Vargas kung ano talaga ang kanyang pagkakamali o bibigyan man lang siya ng tamang proseso. Kahit nabastos si Vargas, sinubukan ni Maya na maniwala na marahil ito ay isang hindi pagkakaunawaan na maaaring pag-usapan. Ngunit ang matalim at galit na tingin ni Vargas ay unti-unting pumapatay sa pag-asang iyon. Mula sa paraan ng pagtayo ni Vargas, mula sa paraan ng kanyang pagtingin, malinaw na wala siyang balak na tapusin ang sitwasyon ng maayos. Samantala, lumapit si Vargas sa kanya na may malalaking hakbang at agresibong kilos, tulad ng isang taong nagpipigil ng galit, ngunit sinasadyang palakihin ang sitwasyon upang matakot ang biktima. Mabigat ang kanyang paghinga, mabilis ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib, at ang kanyang mukha ay namumula sa galit na walang malinaw na dahilan. Tumayo ng tuwid si Maya, sinusubukang huwag umatras. Ngunit, ang pagkalito at hindi paniniwala ay nagsimulang bumalot sa kanyang isipan. Alam niyang mayroong hindi normal dito. Ano man ang mangyari pagkatapos nito, nagsimula niyang mapagtanto na hindi batas trapiko ang ipinapatupad, kundi ang mapanganib na ego ng taong nakauniporme. Matapos pababain si Maya sa kanyang motor, lumapit si Vargas ng may mabagal, ngunit mapanupil na mga hakbang, tulad ng isang tigre na pumapalibot sa kanyang biktima. Pagkatapos ay yumuko siya, inilapit ang kanyang mukha sa tainga ni Maya at bumulong ng isang bagay na agad nagpataas ng kilay ng dalaga. Sa mababang tono, ngunit may halong banta, binanggit ni Vargas ang kanyang sariling bersyon ng patakaran. Kung gusto ni Maya na maibalik ang kanyang puting scooter, kailangan niyang magbayad ng multa na 2,000 piso. Ang halaga ay hindi makatwiran, hindi ayon sa proseso, at lumalampas sa hangganan ng matinong pag-iisip. Ang bulong ay parang lason, nagpapakita na si Vargas ay hindi nagpapatupad ng batas. Siya ay naghahanap ng personal na pakinabang. Natahimik sandali si Maya, sinusubukang unawain ang kahulugan ng mga salitang iyon. Ngunit habang iniisip niya ito, lalong naging malinaw na hindi tungkol sa anumang paglabag ang pinag-uusapan ni Vargas. Ito ay purong pangingikil. Na may mga labi na nagsisimulang manginig dahil sa pinaghalong galit at hindi paniniwala, tiningnan ni Maya si Vargas ng diretso sa mata at sinabing may diin na hindi siya magbabayad ng ilegal na pera. Ipinaliwanag niya na wala siyang ginawang paglabag at hindi siya susuko sa isang gawa-gawang paratang. Ang kanyang pagtanggi ay hindi dahil sa hindi niya kayang magbayad, kundi dahil alam niyang ang pagsuko ay nangangahulugang pagpayag na manalo ang kawalang katarungan. Ang pagtangging iyon ay agad na nagpatigas sa mukha ni Vargas. Nagsara ang kanyang panga, naningkit ang kanyang mga mata, at ang buong katawan niya ay nagpakita ng mga senyales ng isang taong nasaktan ang ego. Tumayo ng tuwid si Vargas, tumaas ang kanyang mga balikat, at naging mas matalas ang kanyang tono. Paulit-ulit niyang sinabi na si Maya ay matigas ang ulo at mahirap kausap, sinusubukang durugin ang mental na katatagan ng dalaga. Ngunit, nanindigan si Maya. Kahit bahagyang nanginginig ang kanyang boses, malinaw na lumabas ang kanyang mga salita. Tumanggi siya ng paulit-ulit nang hindi umaatras. Ilang residente na nanonood mula sa malayo ay nagsimulang magbulungan na pagtanto na ang sitwasyon ay hindi na isang ordinaryong inspeksyon. Ang sumunod na nangyari ay ang puntong naghiwalay sa buhay ni Maya bago at pagkatapos ng araw na iyon. Ang simpleng pagtanggi na lumabas sa kanyang bibig,
isang anyo ng katapangan na huwag yumuko sa pangingikil, ay nag-udyok sa madilim na bahagi ni Vargas na matagal nang nakatago sa ilalim ng kanyang uniforme. Sa likod ng kanyang maliliit na mata na ngayon ay puno ng galit, isang malupit na intensyon ang dahan-dahang nabuhay. At mula sa puntong iyon, nagsimulang gumuho ang lahat. Hindi alam ni Maya na ang isang salitang hindi ay magiging mitsa ng isang brutal na karahasan na hindi niya kailanman inakalang mangyayari sa kanya. Ang reaksyon ni Vargas ay dumating ng mas mabilis kaysa sa kayang iproseso ng isip ni Maya. Walang babala, walang paghahanda, ang malaking kamay ni Vargas ay lumapag sa mukha ni Maya na may sampal na tumunog na parang malakas na putok sa gitna ng matinding sikat ng araw. Tumalsik ang ulo ni Maya sa gilid. Halos mawalan siya ng balanse. Pumutok ang kanyang labi, nag-iwan ng matinding hapdi. Dugo ang dahan-dahang tumulo mula sa gilid ng kanyang bibig, bumagsak sa kanyang baba at nagmansa sa kanyang damit. Sa kanilang paligid, ang ilang residente na kanina inanonood lamang mula sa malayo ay natigilan, nabigla sa brutal na kilos ng isang alagad ng batas na dapat sana nagpoprotekta sa mamamayan, hindi nagpapahirap. Ngunit ang kalupitan ni Vargas ay hindi huminto sa sampal na iyon. Na may hinihingal na paghinga at mukhang namumula sa galit, bigla niyang ibinaling ang kanyang tingin sa puting scooter ni Maya na tahimik na nakatayo sa tabi niya. Walang pag-aalinlangan, itinaas niya ang kanyang binti at sinipa ang katawan ng motor ng buong lakas. Ang tunog ng metal na tumama sa semento ay umalinggaw, nagpatalon sa ilang tao. Sinipa ni Vargas ng paulit-ulit hanggang sa tumagilid ang scooter, bumagsak, at sumubsob sa aspalto. Hindi pa nasiyahan sa pagpapabagsak lamang, tinapakan niya ang ilaw sa harap, binali ang salamin, at sinira ang mga bahagi na matagal nang iningatan at inalagaan ni Maya ng may buong pagmamahal. Si Maya, kahit na nasasaktan pa rin dahil sa sampal, ay nakatingin lamang na may nanlalaking mga mata habang ang kanyang paboritong motor ay winawasak sa harap niya. Ang puting scooter na iyon ay hindi lamang isang sasakyan. Ito ang bunga ng kanyang pagsisikap sa loob ng maraming taon, isang simbolo ng kanyang kasarinlan, at ang tanging transportasyon na tumutulong sa kanya upang suportahan ang mga pangangailangan sa bahay. Ang makita si Vargas na tinatapakan ito ng walang awa na parang walang halaga ay nagpiga sa dibdib ni Maya. Sinubukan niyang lumapit, sinubukang pigilan si Vargas sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang braso. Ngunit ang kanyang katawan ay nanghihina pa rin at ang kanyang mga hakbang ay humina dahil sa natamong sampal. Nagsimulang maglapitan ang mga tao sa paligid. Ang ilan ay nagre-record, ang ilan ay nagpipigil na makialam dahil sa takot sa ganti mula sa opisyal. Naging magulo ang sitwasyon. Ngunit si Vargas ay patuloy sa kanyang pagwawala na para bang ninanamnam niya ang pagkawasak na kanyang idinudulot. Bawat tapak na ginagawa niya sa scooter ay tila isang simbolo ng kapangyarihan na sadya niyang ipinapakita, na sa gitna ng nagbabagang init at ng mga matang nakatingin, kaya niyang gawin ang anumang gusto niya nang walang takot sa kahihinatnan. At para kay Maya, ang sandaling iyon ay naging isang sugat sa kalooban na mas masakit pa kaysa sa pisikal na sampal na kanyang natanggap. Habang hinihingal at nanginginig pa rin ang katawan mula sa brutal na sampal, sinubukan pa rin ni Maya na pigilan si Vargas. Inabot niya ang braso ng pulis gamit ang natitirang lakas, sinusubukang iligtas ang kanyang puting scooter mula sa tuluyang pagkasira. Ngunit ang kilos na iyon ay nagdulot lamang ng mas matinding pagsabog ng karahasan. Lumingon si Vargas ng napakabilis, tulad ng isang mabangis na hayop na nasaktan dahil hinawakan ng kanyang biktima. Walang binigay na puwang para kay Maya na umatras o protektahan ang sarili. Itinaas niya ang kanyang binti at sinipa ang tiyan ng babae ng buong lakas. Tumama ang sipa sa sikmura ni Maya, nagpaangat sa kanya mula sa lupa bago siya bumagsak ng malakas sa mainit na aspalto. Naputol ang kanyang hininga. Ang sakit ay kumalat mula sa kanyang tiyan hanggang sa kanyang likod at nanginginig ang kanyang paningin. Ilang residente na nakasaksi sa eksena ay napahawak sa kanilang mga bibig. Ang ilan ay nagsimulang sumigaw. Ngunit pinigilan sila ng takot na gumawa ng higit pa. Nakahandusay si Maya na nakabaluktot ang katawan habang sinusubukang habulin ang kanyang hininga. Sa gitna ng matinding sakit, nakikita lamang niya ang anino ni Vargas na papalapit mula sa gilid ng kanyang mga mata. Isang anino na tila palaki ng palaki, padilim ng padilim at lalong nagbabanta. Nang lumuhod si Vargas sa tabi niya,
umasa si Maya na sa wakas ay matauhan na ang lalaki o magpakita man lang ng kaunting awa. Ngunit gumuho ang pag-asang iyon nang makita niya ang isang magaspang na lubid sa kamay ni Vargas. Isang lubid na karaniwang ginagamit sa pagtali ng mga bagay, hindi ng tao. Walang pag-aalinlangan, kinablot ni Vargas ang mga kamay ni Maya at itinali ito ng marahas. Sinubukan ni Maya na pumiglas, ngunit masyadong mahina ang kanyang katawan dahil sa sipa. Ang lubid ay pumulupot sa kanyang mga pulso, humihiwa sa kanyang balat, nag-iiwan ng pulang linya na mabilis na naging pasa. Pagkatapos ay itinali ni Vargas ang katawan ni Maya na parang isang hayop na hihilahin. Ilang residente ang sumubok na lumapit, ngunit umatras din nang lumingon si Vargas na may tinging puno ng banta. Matapos tiyakin na mahigpit ang pagkakatali kay Maya, hinila ni Vargas ang lubid patungo sa kanyang motorsiklo. Ang kanyang mga kilos ay hindi nagmamadali, hindi balisa, sa halip ay masyadong kalmado na parabang ninanamnam niya ang bawat segundo ng kalupitan na kanyang ginagawa. Sa isang iglap, ikinabit ni Vargas ang dulo ng lubid sa likod ng kanyang motor. Iniwan si Maya na nakahandusay at walang magawa, konektado sa isang makina na maaaring humila sa kanya anumang oras. Pagkatapos, na may malakas na tawa na nakakabingi, tinawag niya ang kanyang ginawa na isang leksyon para sa mga hamak na sibilyan. Ang mga salitang iyon ay mas tumusok kaysa sa sampal o sipa. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa pagitan ng mga gusali, nasaksihan ng mga matang nanginginig sa takot at galit. Ang tawa ni Vargas ay hindi lamang tawa ng isang naghahasik ng karahasan. Ito ay tawa ng isang taong naniniwala na ang kapangyarihan ay nagbibigay sa kanya ng karapatang tratuhin ang ibang tao na parang hindi tao. Para kay Maya, ang sandaling iyon ang naging punto kung saan ang kanyang dignidad ay inapakan hanggang sa pinakamababang antas, habang ang mundo sa kanyang paligid ay unti-unting dumidilim at nagiging hindi makatarungan. Habang nangyayari ang kalupitan, ilang residente na mayroon pa ring lakas ng loob ang nagpasya na kumilos. Dalawang nasa katanghali ang gulang na lalaki ang mabilis na tumakbo patungo kay Vargas upang subukang umawat. Samantala, ang iba ay piniling lumayo, ngunit abala sa pagpindot ng emergency number sa kanilang mga telepono. May tumawag ng ambulansya, may nag-record ng pangyayari bilang ebidensya, at mayroon ding naghanap ng mas malaking tulong dahil alam nilang ang kanilang nakikita ay hindi lamang isang simpleng karahasan, kundi isang kilos na maaaring kumitil ng buhay. Lalong naging magulo ang sitwasyon. Ang mga sigaw ay humalo sa tunog ng mga nagpapanik na residente. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang tumakbo patungo sa bahay ni Elena, ang ate ni Maya. Dahil alam ng lahat na siya lamang ang taong sapat ang lakas upang harapin ang ganitong sitwasyon. Si Sergeant Elena Reyes, isang sundalo na may reputasyon ng disiplina at katatagan na hindi biro, ay naghahanda para sa kanyang regular na tungkulin ng malakas na kinatok ang pinto ng kanyang bahay. Dumating ang kanyang kapitbahay na may maputlang mukha, habol ang hininga, at ang mga salita ay putol-putol dahil sa takot at galit. Si Maya. Kinaladkad. Pulis. Motor. Lubid. Ang kanyang mga salita ay magulo, ngunit sapat na malinaw upang agad na mamutla ang mukha ni Elena. Tinitigan ni Elena ang kanyang kapitbahay nang hindi kumukurap, pinoproseso ang impormasyon sa loob ng ilang segundo. Halos manghina ang kanyang mga tuhod, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil alam niyang ang mga salitang iyon ay hindi maaaring kasinungalingan. Mayroong isang bagay na masama, napakasama, na nangyari sa kanyang kapatid. Walang sinayang na oras, kinuha ni Elena ang kanyang military boots at mabilis itong isinuot. Hindi na niya pinansin kung ang uniforme na suot niya ay hindi pa kumpleto. Sa ibang sitwasyon, hindi siya lalabas ng bahay na may hindi angkop na hitsura. Ngunit ito ay isang emergency. Kumukulo ang kanyang dugo, ang kanyang katawan ay kumikilos batay sa instinct ng isang kapatid at isang sundalo na handang isugal ang lahat upang protektahan ang kanyang pamilya. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Elena habang isinasara ang kanyang kwelyo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na may halong pag-aalala na nagpabilis sa takbo ng kanyang mga nerbiyos. Kinuha niya ang kanyang helmet at agad na tumakbo palabas ng bahay. Mabigat ang kanyang paghinga at naninikip ang kanyang dibdib dahil sa alon ng emosyon na hindi niya pa naramdaman noon. Sa ilang hakbang, nasa ibabaw na si Elena ng kanyang motor. Ang tunog ng makina ay umugong ng mabilis,
kasabay ng tibok ng puso ng may-ari nito. Nang hindi na hinintay ang kanyang kapitbahay na matapos magpaliwanag, agad niyang pinaharurot ang motor, nagmamadali patungo sa lokasyon ng pangyayari. Ang mainit na hangin ng tanghali ay humampas sa kanyang mukha, ngunit hindi nito nabawasan ang matalas na focus ng kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, iisa lamang ang nasa isip niya, hanapin si Maya. Bawat segundo ay tila isang banta, at alam ni Elena na kung mahuhuli siya, kahit kaunti, maaaring masamang bagay ang mangyari sa kanyang kapatid. Sa gitna ng ugong ng makina at ng ingay ng lungsod, si Elena ay sumugod na parang isang bala na pinakawalan mula sa baril, patungo sa isang trahedya na hindi niya kailanman inakalang darating sa kanyang sariling pamilya. Pagdating sa ospital, halos hindi na pinansin ni Elena ang anumang protokol o kagandahang asal. Pumasok siya sa pinto ng emergency room na may mabilis na mga hakbang. Tense ang kanyang mukha at ang tingin ng kanyang mga mata ay matalas na humihiwa sa silid. Ang mga nurse na nakakilala sa kanya ay tumabi na lamang, alam na walang makakapigil sa isang sundalo na hinahanap ang kanyang pamilya. Sa gitna ng amoy ng gamot at tunog ng mga medical device, sa wakas ay natagpuan ni Elena ang silid kung saan dinala si Maya. Tila piniga ang kanyang puso nang makita ang kanyang kapatid na nakahiga ng mahina, na may mukhang puno ng pasa, putok na labi, at ilang benda na nakabalot sa kanyang mga kamay at paa. Mula pa lamang sa pintuan, ang mga sugat na iyon ay sapat na upang tumusok kahit sa pinakamatigas na puso. Dahan-dahang lumapit si Elena, pinipigilan ang nag-uumapaw na emosyon sa kanyang dibdib. Si Maya, kahit na mukhang mahina, ay ngumiti ng mapait nang makita ang kanyang ate. Nangingilid ang mga luha sa mata ni Maya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pakiramdam na wasak siya bilang isang kapatid na hindi kayang protektahan ang sarili. Umupo si Elena sa gilid ng kama, hinawakan ang kamay ni Maya na malamig at puno ng galos. Sa loob ng ilang segundo, nagkatitigan lamang sila ng walang salita. Dahil pareho nilang alam na anuman ang pag-usapan nila pagkatapos nito ay magiging isang madilim na yugto sa kanilang buhay. Sa nanginginig na boses, nagsimulang ikwento ni Maya ang buong pangyayari. Mula sa paghinto sa kanya, sa walang basehang akusasyon, sa pangingikil, hanggang sa kasukdulan, nang siya ay sinampal, sinipa, at itinali na parang hayop bago kinalagkad sa harap ng publiko. Bawat detalye na lumabas sa bibig ni Maya ay tila naglalaman ng pira-pirasong sakit na bumaon ng malalim. Nakikinig si Elena nang hindi pumuputol, ngunit habang tumatagal ang kwento, nagbago ang tingin sa kanyang mga mata. Mula sa lungkot ay naging malamig, mula sa malamig ay naging galit, at mula sa galit ay naging isang purong at nag-aalab na puot. Ang boses ni Maya ay paminsan-minsang napuputol dahil sa pagpigil ng iyak. Ngunit pinilit niyang sabihin ang lahat. Dahil alam niyang karapatan ni Elena na malaman ang buong katotohanan. Nang matapos ang kwento, hinigpitan ni Elena ang hawak sa gilid ng kama ng napakalakas hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Mabilis ang kanyang paghinga, tumataas baba ang kanyang dibdib, at ang kanyang panga ay nakakuyom ng mahigpit upang pigilan ang galit. Kung hindi niya pinigilan ang sarili, maaaring napuno na ng sigaw ang buong silid. Para kay Elena, na lumaki sa disiplina ng militar at namuhay na may prinsipyong ipagtanggol ang mga inaapi, ang nangyari sa kanyang kapatid ay hindi lamang isang paglabag sa batas, ito ay isang insulto sa dignidad ng kanilang pamilya. Ang kanyang tingin na kanina'y puno ng habag ay naging tingin ng isang sundalo na nakagawa na ng desisyon. Sa puso ni Elena, isang panata ang nabuo. Hindi ito maaaring palampasin at sinumang humipo sa kanyang kapatid ay mananagot ng buo. Paglabas pa lamang mula sa silid ni Maya, si Elena ay hindi na naglakad. Humakbang siya na parang isang sundalo na katatanggap lang ng utos na sumabak sa laban. Bawat hakbang niya ay mabigat, mabilis, at puno ng determinasyon. Nang hindi na naghihintay ng anumang direksyon o payo mula sa ospital, dumiretso siya sa paradahan at pinaandar ang kanyang motor. Umugong ang makina, kasabay ng kumakabog niyang puso. Sumugod si Elena patungo sa istasyon ng pulisya na may iisang layunin, hanapin si Vargas at hingin ang pananagutan para sa ginawa niya kay Maya. Walang takot, walang pag-aalinlangan, tanging ang galit ng isang kapatid at ang nasirang karangalan ng isang sundalo. Pagdating sa istasyon ng pulisya, pumasok si Elena na may matatag na hakbang na nagpalingon sa ilang opisyal. Ang kanyang military bearing ay humiwa sa katahimikan na parang matalas na kutsilyo.
Walang paligoy-ligoy, dumiretso siya sa administration office at tinanong kung nasaan si Vargas. Ngunit, nagkatinginan ang mga opisyal. Naguguluhan at kinakabahan, sinabi nilang wala si Vargas sa istasyon mula pa kaninang tanghali. Ang kanyang pagkawala ay tila masyadong napapanahon. Tulad ng isang taong alam na hinahanap siya at piniling magtago bago pa dumating ang problema. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa isipan ni Elena. Hindi ito nagkataon lamang, mayroong itinatago. Habang nakatayo pa rin si Elena na may tensyon sa mukha, lumabas mula sa kanyang opisina ang hepe ng pulisya, si Captain David Santos. Lumapit siya kay Elena na may mas mabagal ngunit puno ng atensyon na mga hakbang. Seryoso ang kanyang mukha na para bang naiintindihan niyang ang pagdating ni Elena ay hindi isang maliit na bagay. Sa mahinang boses, pinaupo niya si Elena at hiniling na ipaliwanag kung ano ang nangyari. Ikinuwento ni Elena ang lahat ng direkta, walang drama, walang dagdag. Bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay isang matigas at hindi maikakailang katotohanan. Nakikinig si Captain Santos habang dahan-dahang tumatango, paminsan-minsan ay bumubuntong hininga na parang nagpipigil ng emosyon. Malungkot ang kanyang tingin, ngunit mahirap hulaan kung ito ay tunay na simpatya o isang propesyonal na maskara lamang. Pagkatapos magkwento ni Elena, huminga ng malalim si Captain Santos at nangakong agad na aksyonan si Vargas. Sinabi niyang ang ganitong kilos ay hindi maaaring palampasin at personal niyang sasagutin ang lahat ng gastos sa ospital ni Maya. Matatag ang tono ng kanyang boses, ang kanyang mga salita ay maingat na pinili. Masyadong maingat, tulad ng isang taong sanay na sa pagpapakalma ng mga galit na sibilyan. Kahit na sa unang tingin ay kapanipaniwala, mayroong isang bagay sa likod ng mga salitang iyon na hindi lubusang nag-alis ng hinala sa puso ni Elena. Nahuli ng kanyang military instinct ang isang irregularidad. Nawawala si Vargas, nagkatinginan ang mga opisyal, at ang hepe ng pulisya na masyadong mabilis na nag-alok ng danyos. Ang lahat ng iyon ay parang mga piraso ng puzzle na hindi pa nabubuo. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi pa tapos si Elena, at ito ay simula pa lamang ng kanyang paghahanap ng katarungan. Kalalabas pa lamang ni Elena mula sa opisina ni Captain Santos, sinusubukang pakalmahin ang alon ng emosyon na kanina pa bumabayo sa kanyang dibdib. Balak niyang lumabas upang huminga ng sariwang hangin. Ngunit, ilang hakbang pa lamang, isang malakas na sipa ang tumama sa kanyang likod. Napakalakas ng sipa na naitulak si Elena pasulong, nadulas at napaluhod. Nahinto ang kanyang paghinga. Ang kanyang likod ay tila nag-init na parang pinukpok ng bakal. Sa isang iglap, naging matalas ang tingin ni Elena. Ang kanyang military instinct ay bumangon. Mabilis siyang lumingon, handa sa anumang nasa likuran niya. Mula sa anino ng pasilyo, lumitaw si Vargas. Pula ang kanyang mukha, nag-aapoy ang kanyang mga mata, at ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit na hindi maipaliwanag ng lohika. Lumapit siya na parang isang predator na muling natagpuan ang kanyang biktima. Nang hindi na hinintay ang reaksyon ni Elena, hinablot ni Vargas ang kwelyo ng uniforme ni Elena at kinaladkad siya palabas ng istasyon. Ang malakas na kaluskos ng sapatos ni Elena sa sahig ay umalinggaw-ngao habang sa pilitan siyang hinihila. Nagmura si Vargas, naglabas ng mga masasamang salita na hindi nararapat sa isang nagpapakilalang alagad ng batas. Para kay Vargas, hindi na ito tungkol sa kapangyarihan. Ito ay tungkol sa nasaktang ego at uhaw sa paghihiganti. Habang kinakaladkad ni Vargas si Elena palabas, ilang residente na nagkataong nasa lugar ay biglang napahinto. Mayroong natigilan, mayroong napasigaw ng mahina, at mayroon ding agad na naglabas ng telepono upang i-record ang pangyayari. Nakita nila ang isang tiwaling pulis na kinakaladkad ang isang babaeng nakauniporme ng sundalo. Isang tanawin na hindi lamang kahiya-hiya, kundi yumanig din sa matinong pag-iisip. Nagsimulang marinig ang mga bulungan, mga sigaw na may takot, at ilang masasamang salita na patungkol kay Vargas. Ngunit wala ni isa sa kanila ang naglakas loob na lumapit dahil ang tingin ni Vargas ay parang isang mamamatay tao na nawalan na ng kontrol sa sarili. Si Elena, kahit na kinakaladkad ng marahas, ay pinanatili ang kanyang kahinahunan. Pinatigas niya ang kanyang panga, tiniis ang sakit sa kanyang likod, at sinubukang basahin ang sitwasyon.
Bawat sa pilitang hakbang ni Vargas ay lalong naglilinaw ng isang bagay sa kanyang isipan. Si Vargas ay hindi lamang malupit, kundi natataranta rin. Ang isang taong natataranta ay madalas gumawa ng mga hangal na kilos, at nangangahulugan iyon na may pagkakataon pa si Elena. Sa pagiging matatag ng kanyang paghinga, dahan-dahan niyang inihanda ang kanyang katawan, naghihintay ng tamang sandali para lumaban. Samantala, ang mga residente sa paligid na may mga kamerang nakatutok sa pangyayari ay naging mga saksi sa hayagang kataksilan na ginawa ng isang opisyal laban sa isang babaeng dumating lamang upang humingi ng katarungan. Sa harap ng istasyon ng pulisya, na naging piping saksi sa pang-aabuso, binugbog ni Vargas si Elena nang walang anumang hiya o takot sa kahihinatnan. Hinampas niya si Elena na parang isang taong gustong ipagyabang ang kanyang kapangyarihan sa harap ng publiko. Bawat suntok ay binitiwan ng buong lakas, na para bang si Elena ay hindi sundalo, hindi babae, hindi tao, kundi isang bagay lamang upang ipakita na sinumang maglakas loob na lumaban sa kanya ay magtatapos na wasak sa ilalim ng kanyang bota. Dumura si Vargas sa lupa at sumigaw ng malakas sa mga tao. Ito'y leksyon para sa inyong lahat. Huwag na huwag ninyo akong susubukan. Ang tono niya ay mayabang, puno ng kalupitan, at malinaw na naglalayong magtanim ng takot sa puso ng mga tao sa paligid. Ngunit ang nakalimutan ni Vargas ay kung sino ang kanyang kinakaharap. Si Elena ay hindi isang ordinaryong mamamayan na maaaring takutin ng malakas na boses at brutal na suntok. Kahit nanginginig ang kanyang katawan at dumadaloy ang sakit mula sa kanyang panga hanggang sa kanyang mga tadyang, hindi gumuho ang kanyang espiritu. Mabigat ang kanyang paghinga, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang magbago. Ang tingin na kanina ay puno ng galit at pagkabigla ay naging tingin ng isang sundalo, malamig, nakatuon at puno ng kalkulasyon. Ito ang sandali kung saan ang kanyang combat instinct ang nangibabaw. Dahan-dahang itinayo ni Elena ang kanyang katawan, binaliwala ang hapdi, binaliwala ang mga sugat, at nag-iwan ng iisang bagay sa kanyang sarili, ang determinasyon na hindi magpapahiya. Ang mga taong nanonood ay lalong natensyon nang makita si Elena na dahan-dahang bumangon. Nasaksihan nila ang bahagyang pag-uga ng kanyang katawan, ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng pagsuko. Sa halip, habang tumatagal, lalong naging blanko ang ekspresyon ni Elena, lalong kalmado. Isang senyales na ang galit sa loob niya ay umabot na sa punto na hindi na sumasabog, kundi tumitigas at nagiging kristal na lakas. Si Vargas, na napansin ang pagbabago, ay tumawa ng may pang-aasar. Ngunit ang kanyang tawa ay tumagal lamang ng isang sandali. Dahil sa oras na iyon, inayos na ni Elena ang kanyang paghinga, ibinaba ang kanyang sentro ng balanse, at tiningnan si Vargas hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang kalaban. Sa loob ng ilang segundo na parang isang kidlat, kumilos si Elena. Ang kanyang mga galaw ay mabilis, malinis, at sanay, bunga ng maraming taon ng disiplina sa militar na hindi kailanman kumupas. Sumugod siya, ipinilipit ang kanyang baywang, at ibinaon ang kanyang kamao diretso sa mukha ni Vargas na may lakas na narinig ang tunog ng pagtama nito sa hangin. Tumalsik si Vargas paatras, bumagsak ng malakas sa lupa na may nanghihinang katawan at nanlalaking mga mata, hindi makapaniwala na ang babaeng binugbog niya ay nakatayo pa, at lalo na't umaatake. Ang mga nanonood ay biglang natahimik bago ang ilan ay nagsimulang sumigaw ng mahina, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Sa sandaling iyon, hindi lamang bumangon si Elena, binawi niya ang kanyang dignidad at ipinakita na mayroong hangganan na hindi dapat labagin ng sinuman kahit pa ng mga nakauniporme. Sa kabila ng pananakit ng katawan at gusot na damit dahil sa brutal na atake ni Vargas, lalo pang tumatag ang tindig ni Elena. Ang adrenaline ay bumalot sa kanyang buong katawan, ginawang gasolina ng katapangan ang sakit. Habang sinusubukan ni Vargas na bumangon ng paika-ika, naunahan siya ni Elena. Mabilis siyang lumapit, hinawakan ang kwelyo ng uniforme ni Vargas, at sa lakas na hindi inaasahan ng sinumang nakasaksi, binuhat ni Elena ang katawan ni Vargas mula sa lupa na para bang ito ay isang sako lamang ng bigas. Ang mga taong nanonood ay napanganga. Wala ni isang inaasahan na ang babaeng kabubugbog lang ay makakabangon na may ganoong kalaking lakas. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Vargas na tumakas o gumanti, ipinilipit ni Elena ang kanyang katawan at ibinalibag si Vargas sa bakal na bakod ng istasyon ng pulisya na may malakas na tunog na bumasag sa katahimikan.
Ang tunog ng nabaling metal ay umalingaw sa buong bakuran, nagpapatunay kung gaano kalakas ang pagkakabato. Ang makapal na bakal na bakod ay nabaluktot sa ilang bahagi. May lamat sa mga hinang nito, isang patunay na ang galit at determinasyon ni Elena ay umabot na sa sukdulan. Nakahandusay si Vargas na walang magawa. Nakabaluktot ang kanyang katawan at ang kanyang isipan ay tila hinagupit ng isang bagyo na hindi niya inaasahang darating mula sa isang babaeng kanyang minamaliit. Ang reaksyon ng mga tao ay sumabog na parang isang malaking alon. May sumigaw sa tuwa, may humiyaw ng malakas, at mayroon ding napaiyak sa ginhawa nang makita ang taong matagal nang aapi sa kanila na sa wakas ay nakahandusay at walang kalaban-laban. Ilang residente na kanina pa nagtago sa takot ay nakaramdam ng bagong tapang na dumaloy sa kanilang mga sarili. Natanto nilang ang ginawa ni Elena ay hindi lamang pagganti para sa kanyang kapatid, kundi isang malaking mensahe na kumakatawan sa boses ng maraming taong matagal nang nanahimik dahil sa panggigipit at kawalang katarungan. Nanginginig ang mga kamay na may hawak na telepono, na ere-record ang sandali kung saan isang babae ang matapang na hinarap ang kapangyarihan na matagal nang itinuturing na hindi magagalaw. Pagkatapos ay tumayo si Elena sa harap ng halos gumuho ng bakod. Mabilis ang kanyang paghinga, ang kanyang boses ay puno ng lakas at diin. Sumigaw siya ng malakas. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong bakuran. Hindi habang buhay talunan ang biktima. Kayang pabagsaki ng mga maliliit ang paniniil kapag naglakas loob silang magsalita. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang tumago sa tainga ng mga tao, kundi tumama rin ng diretso sa kanilang mga puso. Ang boses ni Elena ay hindi na boses ng isang galit na kapatid. Ito ay boses ng paglaban, boses ng katarungan na matagal nang nakakulong. Sa nagbabagang tanghaling iyon, ang katapangan ni Elena ay sumabog na parang isang kidlat na humati sa kalangitan, ginigising ang sinumang natutulog pa sa takot. Matapos ibalibag ni Elena si Vargas hanggang sa mawalan ito ng malay, ang bakuran ng istasyon ng pulisya ay naging isang dagat ng mga tao. Nagkumpol-kumpol ang mga residente, ang ilan ay sumisigaw, ang ilan ay umiiyak sa ginhawa, at ang ilan ay patuloy pa ring nire-record ang pangyayari na may nanginginig na mga kamay. Ngunit sa gitna ng ingay, isang pagbabago sa kapaligiran ang lumitaw na hindi napansin ng marami. Mula sa loob ng istasyon, lumabas ang ilang malalaking lalaki na nakasuot ng damit sibilyan. Wala silang anumang suot na pagkakakilanlan. Walang ranggo, walang at walang malinaw na dahilan kung bakit sila nasa loob ng punong himpilan ng pulisya. Matipuno ang kanilang mga katawan, sabay-sabay ang kanilang mga hakbang, at blanko ang kanilang mga ekspresyon, masyadong blanko para sa isang sitwasyong ganito katindi. Ang kanilang presensya ay parang isang madilim na anino na biglang sumakop sa kapaligiran. Walang anumang salita, lumapit ang mga lalaki kay Vargas na nakahandusay pa rin matapos hampasin ni Elena. Mabilis silang kumilos, mahusay at walang ipinapakitang emosyon. Dalawa sa kanila ang bumuhat sa katawan ni Vargas na para bang wala itong bigat. Samantala, ang iba ay nagbabantay sa paligid, tinitiyak na walang sinumang residente ang lalapit. Maging ang ibang mga pulis na nasa lugar ay tila nag-aatubiling makialam, na para bang alam nilang ang mga lalaking walang pagkakakilanlan ay maihawak na ibang otoridad, o marahil mas mataas. Dinala nila si Vargas patungo sa isang itim na kotse na walang plaka na naghihintay malapit sa gilid na pinto ng istasyon. Ang kotse ay makintab, ang mga bintana ay ganap na madilim, at ang misteryosong aura nito ay nagdulot ng masamang kutob sa sinumang makakita. Si Elena, na napansin ito, ay agad na humakbang pasulong, balak na habulin at pigilan sila. Para sa kanya, dapat managot si Vargas sa harap ng batas, hindi dalhin ng mga estrangherong walang pagkakakilanlan. Ngunit, nang malapit na si Elena sa kotse, isang tao ang pumigil sa kanyang braso. Lumitaw si Captain Santos na parang isang anino na naghihintay ng tamang oras para kumilos. Ang tingin sa kanyang mga mata ay hindi na pareho. Wala na ang simpatikong tono, wala na ang ekspresyon ng pakikiramay. Ang natitira ay isang blanko at malamig na mukha na nagpapahiwatig ng isang babala. Mahigpit ang pagkakahawak ni Santos sa braso ni Elena, mas mahigpit kaysa sa nararapat. Tama na, Elena, sabi ni Santos sa isang tono na ganap na iba sa kanyang pangako kanina. Ang kanyang boses ay mababa, malamig, at malinaw na may itinatago mula pa sa simula.
Ang tingin ni Santos kay Elena ay hindi na tingin sa isang biktima o kapatid ng isang biktima. Tiningnan niya si Elena bilang isang banta. Isang taong lumampas na sa linya at lumalapit sa isang bagay na hindi niya dapat malaman. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elena ang isang madilim na aura na hindi niya pa nakasalamuha noon. Napagtanto niyang hindi na ito tungkol lamang sa pambubugbog o isang tiwaling pulis. Mayroong isang mas malalim, mas organisado, at mas mapanganib na network na nakatago sa likod ng mga uniforme at ng gusaling ito. Ang sabwatan na matagal ang hindi nakikita ay nagsimulang magpakita ng kanyang anyo, at si Elena ay nasa gitna ng isang ipo-ipo na hindi niya palubos na naunawaan. Habang hinaharap ni Elena ang madilim na misteryo sa istasyon ng pulisya, isang mas nakakatakot na sitwasyon ang nangyayari sa ospital nang walang kaalam-alam ang sinuman. Ang silid na dapat sana iligtas na lugar para kay Maya ay biglang naging simula ng isang bagong trahedya. Natagpuan ng nurse na nakaduty na walang laman ang kama ni Maya. Ang kanyang kumot ay nakakalat at ang swero na kanina ay nakakabit ay nakabitin na lamang. Walang senyales ng paglaban, walang bakas ng karahasan, ngunit ang kapaligiran sa silid ay malamig at kakaiba. Sa loob ng ilang segundo, kumalat ang balita ng pagkawala ni Maya sa buong palapag, nagdulot ng pagpapanik sa mga nurse at gwardiya. Nang sa wakas ay buksan ang footage ng ospital, natigilan ang lahat. Sa video, nakita ang dalawang misteryosong lalaki na nakasuot ng uniforme ng nurse na malinis, ngunit masyadong malinis para sa isang night shift. Ang kanilang mga kilos ay pino, koordinado, at hindi nagpapakita ng anumang pagkataranta tulad ng isang ordinaryong kidnapper. Itinutulak nila ang isang wheelchair kung saan nakaupo si Maya na tila walang malay. Nakayuko ang kanyang ulo na parang binigyan ng pampakalma. Ang mas kahina-hinala pa, dumaan ang dalawang lalaki sa lahat ng checkpoint ng may kumpiyansa. Maging ang mga automatic sensor door ay binuksan nila na parang mga staff ng ospital na kabisado na ang lugar. Ang ruta na kanilang tinahak ay nagpakita ng isang kahina-hinalang pattern. Hindi sila dumaan sa pangunahing pasilyo o sa elevator na binabantayan ng gwardiya. Sa halip, dumaan sila sa service corridor na bihirang gamitin at lumabas sa likod na pinto na halos walang bantay. Ang kanilang tingin ay diretso at nakatuon na para bang napag-aralan na nila ang layout ng ospital. Ang gwardiya sa harap ay napansin lamang ang isang ambulansya na lumabas ng walang sirena at walang logo. Ngunit dahil mukha itong ordinaryong ambulansya, walang sinuman ang nag-abala na pigilan ito. Sa huling bahagi ng recording, dahan-dahang umandar ang ambulansya at nawala sa kahabaan ng highway nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Nang mapagtanto ng ospital kung ano ang nangyari, huli na ang lahat. Walang plaka, walang logo ng ahensya, walang pagkakakilanlan ng driver. Lahat ng data na maaaring maging lead ay sinadyang hindi matukoy. Nawala si Maya na parang kinain ng lupa, dinukot sa isang propesyonal at sistematikong paraan nang walang anumang saksi na nakakita sa mukha ng mga salarin. Ang pangyayaring iyon ay hindi lamang nagdagdag sa sugat na dinanas ni Maya, kundi nagbukas din ng isang bagong kabanata ng tensyon. Mayroong nagnanais kay Maya at dumating sila sa isang napaka-organisadong paraan. Hindi ito isang biglaang kilos, ito ay isang operasyon. At si Elena, na hindi pa alam ang bagong kasawiang ito, ay humaharap sa isang banta na mas malaki pa kaysa sa kanyang inaakala. Katatanggap pa lamang ni Elena ng balita tungkol sa pagkawala ni Maya nang ang kanyang buong katawan ay tila hinila pababa sa isang bangin. Nanikip ang kanyang dibdib, nagkagulo ang kanyang isipan, at sinasabi ng kanyang military instinct na hindi ito isang ordinaryong kaso ng kidnapping. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang matandang babae ang lumitaw mula sa kanang bahagi ng gusali ng istasyon ng pulisya. Mabagal ang kanyang mga kilos, ngunit matalas ang kanyang tingin na parang isang taong alam na ang lahat bago pa man ito malaman ng iba. Walang paligoy-ligoy, iniabot ng babae ang isang lumang brown na sobre sa kamay ni Elena. Ang kanyang boses ay paos ngunit puno ng katiyakan nang sabihin niya, hindi mo alam kung sino talaga ang kapatid mo. Si Vargas ay isang maliit na piyesa lamang. Ang dumukot kay Maya ay hindi ang kalaban na iyong inaakala. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Elena ng mas malakas kaysa sa anumang suntok na natanggap niya sa araw na iyon. Tinitigan ni Elena ang babae na may halong paghihinala at tensyon. Gusto niyang magtanong, sino siya?
Paano niya nalaman ang lahat ng ito? At ano ang ibig sabihin ng kanyang mga salita? Ngunit nang lumingon si Elena sandali sa sobre at bumalik sa babae, nawala na ang matanda sa gitna ng mga taong nagsisimula ng mag-alisan. Tila lumitaw lamang siya upang ihatid ang isang mensahe at pagkatapos ay naglaho na parang isang anino. Na may bahagyang nanginginig na mga kamay, pinunit ni Elena ang dulo ng sobre at hinila ang laman nito. Walang maraming dokumento, isang lumang litrato lamang ang nagsisimula ng kumupas ang kulay, kasama ang isang sulat kamay sa likod nito. Ngunit ang pagiging simple nito ang nagdulot ng takot na tumagos sa mental na depensa ni Elena. Nang baliktarin niya ang litrato, tila huminto ang pagdaloy ng dugo ni Elena. Sa litrato, makikita si Maya noong sanggol pa, karga ng isang estrangherong lalaki na naka-espesyal na uniforme ng militar na hindi niya kailanman nakilala bilang bahagi ng kanilang pamilya. Matigas ang mukha ng lalaki, matalas ang kanyang mga mata, at ang sagisag sa kanyang braso ay hindi mula sa regular na hukbong katihan. Sa likod ng litrato, malinaw na nakasulat sa itim na tinta na medyo kumupas na, Operasyon Rosas Puti, Paksa 4. Natigilan si Elena. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanyang kamalayan ng mas malalim kaysa sa anumang nangyari sa buong araw na iyon. Ang lahat ng kanyang paniniwala tungkol sa pinagmulan ng kanilang pamilya, tungkol kay Maya, at tungkol sa kung ano talaga ang kanyang hinaharap ay gumuho sa isang iglap. Hindi na ito isang kaso ng karahasan ng isang tiwaling pulis. Ito ay isang bagay na mas malaki, mas malalim, at mas lihim. Habang nakatitig pa rin si Elena sa litrato, isang itim na kotse na walang plaka ang biglang huminto sa gilid ng kalsada, hindi kalayuan sa kanyang kinatatayuan. Ang sasakyan ay walang ingay. Walang senyales ng pagmamadali, ngunit ang presensya nito ay nagdala ng isang malamig na hangin na nagpatayo sa kanyang mga balahibo. Mula sa likod ng madilim nitong salamin, naramdaman ni Elena na may isang pares ng mga mata na tahimik na nagmamasid sa bawat kilos niya. Na para bang ang tao sa loob ng kotse ay matagal na siyang hinihintay. Ang kotse ay hindi gumalaw, hindi nagbukas ng pinto, nanatiling tahimik na parang isang predator na sinusukat ang paglaban ng kanyang biktima. Tumingin pabalik si Elena, ngunit alam ng kanyang puso na ito ay simula pa lamang ng isang bagay na mas mapanganib. At ang kanyang kwento, pati na rin ang katotohanan tungkol kay Maya.